Yung kanta natin, sa dilim ng araw, sino lalaban? Tingnan mo, sino lalaban? Wala. Senador mo, tanga. Sino lalaban? Tingnan yung senador natin, mga tanga. Dumidila ng puwet. Oh, kita nyo? Sino lalaban? Yung piring ng hustisya, butas. Sino lalaban? Oh. Sino lalaban? Oh, ibang bansa pa ang duminig sa panawagan natin. Oh. Yan ang sinasabi natin, tapos hindi nyo pala alam yung obserbasyon. Hindi nyo pala alam yung totoong senaryo ng mga biktima. Ngayon nyo lang nalaman na hindi sila dininig nung nagpa-file sila. Pusang ama kayo lahat. Ano ba matimbang? Ano matimbang ba dito? Yung namatayan ka o yung nakakulong? Ano matibay? Sige nga, tanong natin sa mga senador na pulpul na to. Ano matibay? Yung namatayan ka o yung nakakulong? Porkit ba nakakulong dating presidente? Yung mahihirap, porkit mahirap, kailangan mas intindihin natin yung nakakulong? Pulpul pala kayo lahat eh. Di ba? Kundi ba naman kayo pulpul eh. Umpisahan natin sa pare. Umpisahan natin sa pare. Legit yan. Legit po yung ano nyo. Pinakikita ko sa inyo. Sabi ng pare sa Davao, to all Christian faithful of the Archdiocese of Davao, fairness and dignity. Fairness and dignity daw, the call of the times. Our nation stands at the crossroads, deeply divided over the arrest of Duterte and his subsequent transfer to The Hague to await trial. This event has strained relationships and now challenges our unity as people. Justice, ito na, forward na lang natin. Justice, however, must be pursued with fairness and integrity. Fair naman Bakit? Hindi ba fair? Mamaya babarayin natin yung red notice tsaka yung diffusion. Ang bobo naman makaintindi ni Amy sa red. Wala sa red notice si Duterte. Nasa diffusion siya kasi nga bilang pagrespeto, konti lang nakakaalam ng diffusion. Yung red notice, natural yon, widely known. Pero yung diffusion, iilan lang, estado lang nakakaalam nun. Ang bobo naman ni Amy. Mamaya, i-explain ko sa inyo yung diffusion. Kasi ayan na naman pupuntusan ng mga DDS. I-explain ko sa inyo yung diffusion. We urge our government to uphold due process, adhere to the rule of law, and respect. Ito, puro respeto sinasabi ng pare na to Pader, pasensya ka na pero bobo ka, Pader. Sorry talaga, Pader Bobo ka. Sorry, Pader. Ayokong bastusin ka pero binabastos mo ang sarili nyong simbahan. Sorry, Pader Sorry talaga, padre ka pero parang bobo mo eh. Malalaman mo mamaya. Pader? Malalaman mo mamaya kung bakit naging bobo ka. We recognize, sabi niya, and respect to the fundamental principle of the presumption of innocence. Only through such commitment to justice can true peace be achieved. Nagbigit pa siya ng prophet. What does the Lord require of you but to do justice and to love mercy and to walk humbly with your God? Nagbanggit ka pa ng sitas ng Biblia, Micah 6:8.
The mission of the Church of preaching the gospel urges everyone to uphold the truth, safeguard human dignity, and promote the common good. We therefore call upon our faithful here in Archdiocese to reject hatred and division, choosing instead the path of dialogue over discord and reconciliation over conflict. As this critical moment in our nation history to let us turn to prayer seeking God, mercy, and guidance of the Holy Spirit. Dinamay mo pa yung Diyos, Father, tas kakampi ka rin kay Duterte. Eh kung sabihin ko sa'yo, bobo ka, Padre. Sorry, Padre, ha. May papakita ko sa'yo, baka sakali magbago isip mo, Padre. Padre, baka masabihin mo magbago isip mo. Ah. Oh, pare, ito yung sinasabi mo respeto. Hold upin nyo yung obispo nyo. Maraming pera yan. Pag lumaban, patayin mo. Pare, sabihin mo dito sa ano. Sabihin mo. Nagbasa ka pa ng Bible. Yung binabasahan mo, demonyo. O, ulitin ko sa'yo, pare. Makinig ka. Ha? Hold upin nyo yung obispo mo. Nyo. Maraming pera yan. Pag lumaban, patayin mo. Maglibing tayo ng obispo. Maniwala ka dyan sa mga yan. Puro may asawa. Duterte said in his speech during the proclamation rally. Oh. Ano pare? Sino yung pinagtatanggol mo? Ipagtanggol mo yung Diyos. Ha? Sa Diyos ka lang. Huwag kang pumanig, kundi ba naman kayo bobo? Ano ba yung pinagtatanggol mo, pari ka? Ano pinagtatanggol mo? Sino pinagtatanggol mo? Basahin mo to ng malinawan ka, maugasan yung kasalanan mo. Basahin mo. Yung pinagtatanggol mong Duterte, bala kayong patayin. Ha? Paano ka ngayon magpipreach yan? Alam mo nang malayo ang simbahan sa gobyerno dapat, estado. Ikaw dumidikit ka, hindi ka naiiya. Ha? Hindi ka naiiya. Proud na proud ka pa. Nag-aawat ka na isik justice? Sigurado ka? Yung mga namatayan, paano nila masisik yung justice kung hindi ikukulong yan? Ha? Paano? Pare, paano? Paano masisik yung justice? At paano baligtad yata kumakampi ka sa demonyo? Ha? Ulitin ko sa iyo ha, hold upin nyo yung obispo nyo. Maraming pera yan. Pag lumabang, patayin mo. Oh. Sino ngayon ang walang ya? Ha, pare? Pare ng Davao. Sino ngayon ang walang ya? Nag-i-insist ka ng peace, pero ikaw ang nag-i-initiate ng division? Ano kung klaseng pari ka? Ha? Ba't si Duterte? Patay ba? Patay? Pwede pang ibalik dito yun kung walang kasalanan Yung mga biktima sa sementeryo, mababalik nyo? Mababalik nyo? Yan ang mahirap sa atin Yan ang mahirap sa atin. Di ba? Huwag natin intindihin dito yung pansarili nating kapakanan.
hintayin din natin yung pangkalahatang pakinabang. Ano ba yung pangkalahatang pakinabang? Pangkalahatan, ibig sabihin, pangkalahatan, maramihan. Sino ba yung mas maraming na indulto? Sino? Ha? Sino maraming na indulto? 30,000 ang inaayos natin ngayon. Mukhang hindi yata marunong umintindi tong pare na to. Sorry sa'yo pare ha. Ang laki ng respeto ko sa mga pare. Pero sa'yo, nauubos ang respeto ko. Para kumampi ka political issue? Ha? Tsaka yung nakita natin pare na nagtirik pa ng kandila. Hindi pa patay, pagpatay, itirik nyo sa noo. Ni Digong. Ano? Ano sasagot mo dito? Joke! Is stupid. Ano sasagot mo dyan? Joke! Joke! Joke daw yan. Paano kung ako lang nagsalita yan, ordinaryo? Nasa simbahan ako, sabihin ko sa iyan. Anong gagawin mo? Papakulong mo ako. Diba? Papakulong mo ako. Siyempre, ordinaryong tao eh. Pag si Digong, siya lang may kapangyarihan mag-joke ng ganyang karumal-dumal. Mga inutil kayo. Diba? Mga inutil kayo. Oh, eto. Eto, ang claim number 1. Explain ko sa inyo. The ICC warrant cites only 43 deaths, weakening the case. Yan po ang sabi nila. Sabi ng mga Duterte, mga DDS na tanga, the ICC case is weak because it cites only 43 deaths. Fewer than the massacres like the Ampatuan Massacre. Ayan ang inaano nila ngayon eh. Mas konti daw kaysa sa Ampatuan. Mas konti daw kaysa sa 44. Kasi 43. Yung sa 44 daw, 44. Ganun katanga eh. Diba? Mas marami pa raw yung sa 44. 43 lang to eh. Pero ang totoo, ito po ang totoong explanation dyan. The 43 cases representative examples in a larger investigation covering. Ibig sabihin po, yung 43 cases, yun na po ang magre-representa ng mga halimbawa para sa malakihang investigasyon na sinasaklaw ang 12,000 hanggang 30,000 na namatay. Malinaw po yan. Huwag tayong tatanga-tanga. The Philippine government itself reported 5,281 deaths in police operation 3 taon, 2016 to 2019. Focusing on select cases is a common legal practice to establish pattern of state-sponsored killings. Kasi po, in general na po dyan, hindi naman tayo matalino, hindi tayo abogado. Kung pare-parehas murder, pare-parehas yung crime, pwede na po i-consider as one yan. Pwede na po i-consider yan. Lalo na doon, prosecutor versus Duterte lang. Hindi people of the Philippines, which is a larger scale. Pero dito po, prosecutor versus Duterte, ibig sabihin, kung pinag-isa na lang, kung nakita ng mga prosecutor na ito na lang 43 ang malakas nating ebidensya, ito na lang gagamitin. Napakadaling intindihin, di ba? Pero binabali nila na 43 lang pala. Akala ko 30,000. Ganun kabobo. Claim number 2. The ICC ignored higher death toll estimates. Binaliwala daw ni ICC yung malalaking kaganapan ng kamatayan. Sabi ng mga DDS, if thousands were killed, the ICC should included
should have included all of them. Kung marami daw namatay, dapat daw, lahat daw, isama. Kung lahat isasama to, 50 years si Digong Don, mga inutil. Kayo magpapalala kay Digong. Kung isa-isa, hanggang 30,000 iimbestigahan doon, mahigit 50 years si Digong Don, patay na siya. Abo na siya, iniimbestigahan pa. Ha? Dito nga lang sa atin, isang simpleng case ng homicide, inaabot na ng 8 hanggang 10 taon. Yan o, 30,000. Abo na yan. Nasa courtroom pa rin. The ICC ignored higher debt. Inignore daw ng ICC tolls because they couldn't probe them in court. Kasi daw hindi mapapatunayan ng ICC sa korte. Pero ang totoo, the ICC acknowledged thousands of debt. Alam nila yung thousands of debt. But strategically, select cases with clear evidence. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinili nila yung may clear evidence sila na i-represent. Pinipili nila yung best case, best angulo na maibibigay nila sa korte o sa hukom. Yun eh. Ganoon naman talaga eh. Hindi mo naman iisa-isain yan eh. At kung iisa-isain natin, etong mga DDS na tanga, kayo magpapakulong kay Digong ng halos 50 years. Claim number 3. Duterte is only named an indirect co-perpetrator. Kumbaga indirect, hindi naman talaga siya yung na-involve. Ganun kabobo itong mga to eh. Hindi naman daw talaga siya yung na-involve. Tama nga naman, hindi siya na-involve. Pero initiator siya. Kung wala pong nagplano sa isang sitwasyon, mga bobo, kung walang nagplano sa nakawan, mga bobo, hindi mangyayari yung nakawan. Kung walang sinindihan na apoy na posporo, hindi sisiklab ang apoy. Kung walang posporo sa silane, walang apoy. Sabi ng mga DDS, Duterte is being unfairly, hindi daw fair, prosecuted because he was only an indirect co-perpetrator. Meaning that hindi daw siya indirect. Ang paliwanag yan, indirect co-perpetrator is a serious charge under Article 25 of the Rome Statute. Ibig sabihin, may serious charge pa rin siya. Kasi nga po, dyan sa ICC, hindi naman tayo abogado, ang inahandle nga nila ay yung mga ganyan. Crime against humanity, kung saan ang court of powerless, sila po ang nagre-representa sa mga taong katulad niyan, pinagtutulungan ni Amy Bongo at Sara Cayetano. Nakita nyo, powerless talaga yung mga biktima. Nakita nyo kung gaano sila ka-powerless? Mga senador mismo na mga pulpol, pinagtutulungan sila. Ganon sila ka-powerless. Ngayon, alam nyo na, bakit may ICC tayo pumunta? Dahil lang mga pusang aman itong mga tong senador na to. Diba? Kita mo? Pinagtulungan yung mga biktima ngayon. Akala naman nila, ganun lang kadali yun. Desidido na Pilipino, mulat ang isip natin. Mulat ang isip namin. Ito, dugtong muna natin. The ICC says Duterte was the mastermind of the killing. Totoo naman. First in Davao City, then nationwide. As president, ito maintindihan, he had full control of the PNP and state security forces enabling the attacks. May mga video, may mga picture. Hindi pa ba sapat yun? Sino may commander-in-chief ng PNP, AFP? Si Duterte. Sino ang gumalaw? AFP, PNP. Commonly, PNP. May ebidensya, nasa Quadcom, kitang-kita nyo. May bayaran pag pinatay. Basic.
Oh. Ngayon, bakit tayo nasa ICC? Dahil meron tayong senador na mga pulpol. Mas iniintindi nila yung kalagayan ng matandang mamamatay tao, ng matandang antikristo. Di ba? Simple as that. Kita-kita nyo naman ngayon. Di ba? Anong mawawala kay Duterte? Binigyan siya ng karapatang kumuha ng abogado. Meron. Karapatang ipaliwanag ang sarili. September 23. Karapatang na maging maayos yung pasilidad niya. Oh, parang hotel. Yung mga namatayan, karapatang mabuhay, wala na. Karapatang pambata, wala na. Oh. Karapatan niyang ilibing ng maayos, wala eh. Karapatang ilibing ng maayos, anong sabi nila nga noon kanina? May sakit sa cardiac arrest pero may bala sa ulo. Karapatang respetuhin bilang tao. Nasaan? Nasaan pusang ama ka, Aimee? Nasaan? Ha? Anong diferensya? Ba't hirap na hirap tayo pagtanggol yung mga biktima? Sabihin mo nang given the fact, addict yan. Pag addict, patay. Tama yung kanina eh. Eh paano yung mga lasinggero pumatay? Patay na rin yung mga lasinggero. Yung mga nagra-rugby pumatay, patay na rin yung nagra-rugby. Oh. Eh paano naman yung biniktima ng ano? Ha? Paano naman yung biniktima ng mga addict na presidente? Paano sila? Yung nagpe-fentanyl na presidente. Paano naman yun? Kaya nga, masakit man sa kalooban, nandiyan ang ICC, Court of Powerless. Diba? Masakit eh. Yan ang hindi matanggal ng mga DD shit. Wala daw physical copy o hard copy na papel si Digong. Sa larawan ni kuha ni Senator Bongo, makikita ang pagtanggap at pagbasa ni Pangulong Duterte ng arrest warrant mula sa ICC para sa kasong crime against humanity. Walang ano? Kulang pa ba yan? Kulang pa ba yan mga DDS? Walang, hindi clear copy, wala, ano daw, digital copy daw, downloaded, bawal daw. Ano to? Ano to mga DDS? Anong ibig sabihin nito? Downloaded ba yan? Binabasa niya? Ha? Ang hirap ba tignan? Ha? Ang hirap ba tignan? Cellphone ba yan binabasa niya? Zoom nga natin. Cellphone ba yan? Tablet ba yan? Ha? Tablet ba yan? Di ba kokomban yan? Tawag ng mga bata, kokomban. Oh. Wala daw physical copy. Oh. Ano mga DDS? Aimee, di mo nakita to? Ha? Ano yan? Eh, no? Itang-ito, binabasa ng demonyo. Ha? Ano daw? Bakit hindi pinayagan ng attorney during ng paghuli sa kanya? Anong hindi pinayagan? Si Sara. Hindi talaga pinayagan si Sara. Doon unang-una, hindi siya abogado. Abogado man siya pero hindi siya valid mag-abogado.
Bawal yun eh. Mag-resign ka muna at iniintay na nga, mag-resign ka na eh. Etong malupit. Eto pa malupit. Gerly Balaba Duwon si ex-presidente Duterte sa ICC. Dadalawin. So lumalabas daw, sabi sa mga chismoso, 3 ang kalaguyo. Lumalabas pa ngayon, 3 ang kalaguyo. Si Gerly Balaba, tignan nyo, naging gabinete yata ito ni Digong. Dadalawin sa ICC. Bakit? Bakit? Ba't dadalawin? Stupid. Anong meron sa babaeng to? Anong meron sa babaeng to? Ba't dadalawin? Powerful. Digong, sinasabihan kita. Baka makita mo si Garma dyan. Bayuhin mo. Bawal yon. Sinasabihan kita Baka mag-request ka. Hindi pwede. Hindi mo, baka bayuhin mo si Garma dyan Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino. Ayan po ay nababalitaan, sabi ng mga chismoso, ang ano na to fourth party. Kumbaga fourth party na to, hindi na third party to kung sakasakali, no? Eto na po ang fourth party. Kasi ang dami na Garma, Hanilet. Ang dami na Garma, Hanilet, si Ma'am Zimmerman. Tapos ito pa. Pero bakit na yon mukha? Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami